Ayun ho. Tinasa. Ayun si Lisa. Naghahanda na siya para sa baby niya. Malapit na yan. Emma, may sulat ka. Sige ho, Mrs. Luna. Hindi na ako magpapakita sa kanya. Doon ako dadaan sa likod. O, sige. Please keep this a secret, Mrs. Luna. Huwag niyo sabihin kay Lisa na sa akin ang galing ang halagang yan. Pagkapanganak niya, dito muna siya titira. Please encourage her to go back to school and finish her studies. Pag kailangan pa niya ng pera, tawagan niyo lang ako. Mrs. Luna, pakiusap lang po. Huwag niyo lang po sana sasabihin sa aking mga magulang ito. Maasahan mo, Mr. Monteverde. Thank you for letting me know, ma'am. She'll be fine. Excuse me. Lisa, eto na ang binata mo. Anak ko. O ano, kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo nangihina pa ho ng konti, Mrs. Luna. Siya nga pala, bukas ay may pipirmahan ka mga papeles. Adoption papers ng anak mo. Sa susunod na linggo, kukunin na siya na mag-aampon sa kanya. Maswerte kayong mag-ina. May sinasabi sa buhay mag-aampon sa kanya. At ikaw naman, madadali sa pagbabagong buhay. O sige ha, maiwan na muna kita. Marami pa akong aasikasuhin ha. Bakit ho? Nurse, kahapon ko ba napapansin parang walang garang sumuso ang anak ko eh. Ah, ganun ba? Halika kayo, sasama ko kayo sa klinik. Ayun ho. Tinasabi ko na nga ba eh. Nakita mo na? Mahirap talaga kausapin ng babaeng yon. Hindi dapat pagtiwalaan. Madaling magbagong isip. Anong akala niya sa atin? Basta-bastang kausap. Mabuti pa, Mrs. Monteverde. Para walang gulo, ihahanap ko na lamang kayo ng ibang inang magpapaampun ng kanyang anak. Hindi. Ayoko ng iba. Mrs. Luna, maaari ko bang makausap ng ina ng bata? Tingin ko'y mahihirapan kayo. Isa pa, mahina pa si Lisa. At saka, labag sa patakaran ng magkita o magkausap ang dalawang partido. Oh, for heaven's sakes, Mrs. Luna. Bakit pa ba kami maglilihim sa'yo? Mateo, sabihin mo nga. Sabihin mo. Ang totoo, Mrs. Luna, ang ama ng bata ay ang anak naming bunso. Ganun ba? At kung may karapatan siya sa sanggol, meron din kami. At mas nakahihigit pa. Dahil sa poder namin, siguradong magiging maganda ang buhay at kinabukasan ng bata. Pero sa kanya, ano, Mrs. Luna? Ano? Hayaan nyo. Kakausapin ko si Lisa. Napakagandang bata. Ngayon, meron na kayong mapaglalaruan.
Oh, sige, Mrs. Luna, Sige, maraming Mrs. salamat. Mr. Monteverde. Thank you. Kamukha ni Benny. Oh, ingat ka. Dahan-dahan pa. Hindi ka nga. Huwag mo akong Hi, darling. Hi, nako. Kanina pa umiyak tong pamangkin mo. Eh, yung nurse niyan. Nagtitimpla ng gatas. Kailangan mag-practice na rin ako pag-aalaga ng bata. Dahil hindi magtatagal, magkakababy na rin tayo, di ba? Tahan Amin na. na, amin na. Tama na. Ang mama. Nasa kwarto. Mhm. Masama ang pakiramdam ng papa. Pinapainom siguro ng gamot. Bakit ngayon ka lang? Sasabay sana ako sa ipapunta dito eh. Pero sabi ni Julie, may business meeting ka raw sa Manila Hotel. Sana. Marunong pala ako magpatahimik ng bata. Ang sabihin mo, alam na kung sino magpapasunod ng kapritsyo niya. Ang liit pa nito'y kinayayamot mo na. Hindi tamang pagsilosan mo, pati ang bata, Maya. Sa'yo ako nayayamot. Ini-spoil mo yan. Simula na dumating dito ang batang yan, binaliwala mo na ako. Nakalimutan mo na ang tungkulin mo sa akin bilang nobya mo. Yang Lisang yan. Puro mga visit sa buhay natin. Good night. Hey! Aren't you coming in for a drink? Nope, not this time. Maaga akong gigising bukas eh. Marami akong kausap sa opisina. Sige. Eric. I'm sorry about tonight. Kaya lang naman ako nagkakaganito dahil sa... Mula na obligahin mo ang sarili mo para tulungan si Lisa. Nawalan ka na ng panahon para sa akin. Nai-insecure tuloy ako eh. Well, it's nothing. Kalimutan mo na yun. Good night. Eric, please. Pag hindi ka tumuloy, isipin ko galit ka pa rin sa akin. Alam mo, darling, galing ako kay Dayan kahapon eh. Malapit na matapos yung wedding gown ko. Ang ganda. Sana makita mo. Kaya lang, malas daw yung nakikita ng groom ang gown bago ikasal. Aya. Tumawag na rin ako sa printing press. Ready na raw ang mga wedding invitations natin. Good. Well, I have to go. Darling, maaga pa naman eh. Have another drink, okay?
Napaka-transparent mo, Eric. Now tell me, for Christ's sake. Say it! Si Lisa, no? Huwag kang magkakaila sa akin. Alam ko. I'm not... Isang squatter lang ipapalit mo sa akin. Disgrasyada pa. Pakakasalan ko si Lisa.